Isang malaking usap-usapan ngayon sa mundo ng Philippine boxing ang posibilidad na makasama ang kwadroalas na si John Riel Casimero sa isang espesyal na monumento na magpaparangal sa mga alamat ng bansa. Sa gitna ng mga diskusyon kung sino nga ba ang tunay na greatest of all time, lumutang ang tanong kung magpapatayo si Manny Pacquiao na isang monumento para sa mga boxing legends, kabilang kaya si Casimero. Ayon sa payag ng kampo ni Quadro sa kanyang It's My Boy segment, hindi matatawaran ng narating ni Casimero bilang isang 3-division world champion. Ang kanyang tapang at angking galing sa loob ng lona ay sapat na raw upang itabi ang kanyang pangalan sa mga gaya ni Pacquiao at ni Nonito the Filipino Flash Donaire Jr. Sa kasalukuyan, sina Pacquiao at Donaire ang kinikilalang mukha ng tagumpay sa Pilipinas sa world stage. Ngunit para sa mga taga-suporta ni Casimero, ang angas ng Pinas ay karapat-dapat din sa naturang rekognisyon. Kung pag-usapan ng ligasiya, hindi mo pwedeng alisin si Casimero. 3 dibisyon ang pinagarian yan. Kung gagawa si Manny Pacquiao ng monumento, isang malaking karangalan at pagkilala sa sining ng boxing kung magkakasama ang tatlong mga ito. Sabi ng mga ilang fans, ang imay ng 3 kampyon na magkakasama ay simbolo ng pagkakaisa at lakas ng lahing Pilipino sa bansa man o sa iba pang panig ng mundo. Kaya kung sakaling magtatayo ng monumento ng Pinoy boxing legends, ito ang tanong ni Quadro. Samantala mga kwento, hindi naman nagpapahuli ang The Monster ng Japan na si Naoya Inoue bago ang kanyang inaabangang laban kay Junto Nakatani sa Tokyo Dome ngayong May 2. Itinuturing na pinakamalaking laban sa kasaysayan ng Japanese boxing. Naglabas ng matapang na payag itong si Inoue. Sa isang panayam ng DAZN Boxing, kinumpirma ni Inoue ang kanyang interes na harapin ang isa pa na pound-for-pound star na si Jesse Bam Rodriguez. Interesado ka bang labanan si Bam? Ang sabi niya ay yes. Maikling sagot ni Inoue. Matatalo mo ba siya? Ang sagot naman niya ay yes. Buong kumpiyansang dagdag ng Monster. Plano ni Inoue na mananatili pa sa 122 pounds at siya ay gusto pang lumaban ng isang beses patapos ang laban niya kay Junto Nakatani bago tuluyang umakyat sa featherweight division. Kaya ang tanong, sa super bantamweight, kung sakaling matalo niya si Junto Nakatani, kung sakali lang, sino pa kaya sa super bantamweight ang kanyang papalagan? Comment nyo na sa baba mga kwento ang iyong mga kasagutan. Mga kakwento, ang potensyal na bakbakan ni Inoue at ni Rodriguez ay nakikita ang gaganapin sa United States sa ilalim ng gabay ni Turki Al-Sheikh. Kung mananalo si Rodriguez kay Antonio Vargas ngayong June 13, magiging 3-division world champion na rin siya at lalong magpapaningas sa mitsa ng kanilang fight ni Inoue. Kaya Bam kontra Inoue, kanino ka kakampi? Sa bawat suntok, may pangarap sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.